Ito ang reading mo, Taurus. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Hangman. I feel like ang sense ko na energy mo, may mga desisyon kang gusto mong gawin or umpisahan pero hindi ka makapag-umpisa. Nahihirapan kang mag-decide kasi hindi ka pa handa. Ang mensahe ng card mo, ano ka sa point na nasasaktan ka, in pain ka, iniyak mo ng sobra-sobra, itong naramdaman mo na to. May tao na pabalik-balik sa buhay mo. Babalik kapag gusto, aalis pag ayaw na. Some of you, mayroon ka ditong pinagkakabisihan na passion or masaya ka na ginagawa mo yung isang bagay dahil andun yung puso mo. Andun yung masaya ka sa kung ano yung sinisimulan mo. May tao na nagsasabi sa'yo kung ano yung dapat gawin, kung ano yung tama. Or may tao na gustong makipag-usap sa'yo. Some of you, gusto mong itama yung mga nangyayari at sabihin kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung iniisip mo. Meron ditong ibibigay sa'yo na gustong-gusto mo or matagal mo na tong hinihintay na winish mo. May mga gumugulo sa isipan mo, sa sarili mo, and tinatry mong i-remove yung sarili mo doon. Pero nahihirapan ka kasi feeling mo andun na yung pabalik-balik yun sa isipan mo, natatrap ka na. You feel left out in the cold. And nalungkot ka ng sobra-sobra doon. Some of you, sometimes nabibiting ka sa panggastos. Alam mo na nakukuha mo kung ano yung mga pangarap mo. Unti-unti kang nagiging masaya dahil masaya na naiisip mo ngayon na may freedom ka na or nagiging kontento ka dun sa mga na-achieve mo na goal. Some of you, unti-unti nang nag-grow yung financial mo, nakakapag-ipon ka na. Nagkaroon ng pagtatalo, hindi nagkaunawaan, or nag-struggle dun sa passion na yun. Some of you, you feel something here na merong kakompetensya. Clarify natin ang Three of Swords. Three of Wands and Three of Cups. 3-3. Meron ka ditong iniisip na desisyon. Or iniisip mong lumayo, mag-travel. Some of you, makipag-usap, makipagkita, at ayusin yung mga nangyari. Even though nasaktan ka, alam mo pa rin na kailangan pa rin harapin. Clarify natin ang Queen of Swords. The Devil and Temperance. You feel connected pa rin do sa mga nangyari. And kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon para hindi mo pagsisihan. Clarify natin ang Eight of Swords. Page of Pentacles and Five of Wands. May mga plano ka na gusto mong gawin at simulan sa financial mo. Pero you feel something here na nag-struggle ka. And nahihirapan ka na ialis yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang Nine of Pentacles. Death and Judgment.
Meron ditong transformation na darating and pinagdarasal mo palagi 'to na maging okay ka, na makuha mo rin kung ano yung goal mo sa buhay. Clarify natin ang Knight of Wands, Queen of Pentacles, and the Moon. Itong tao na 'to iniisip niyang mag-invest uli, pero tinatago niya lang sa sarili niya. Some of you, meron ditong hindi mo inaasahan na darating na sitwasyon sa buhay mo or tao na iniisip niyang magbigay ng panahon, oras sa'yo. Clarify natin ang Nine of Cups, Ace of Cups, and Page of Wands. May magandang balita na darating dito. Andun yung pagsisimula sa relasyon or bagong romance. And matagal mo na tong hiniling eh. Some of you, merong darating na tao na magpapatibok or nakalaan para sa'yo. Clarify natin ang Five of Pentacles. Some of you, ikaw na yung nagpupuno kung ano yung pagkukulang, kung ano yung sa tingin mo kailangan mo, ikaw na yung nagbibigay nun para sa sarili mo. Nine of Pentacles and Four of Wands. Kung dati, nagkukulang, nabibiting ka sa panggastos, ngayon, nakakapag-ipon ka na. Nagiging masaya ka na kasi nakokontento ka dun sa mga na-achieve mo sa buhay, and meron ditong darating na celebration or prosperity. Some of you, meron ditong pagkikita or reunion nung tao na nang iwan sa'yo sa past. Pero masaya ka na dun sa kung ano yung nangyari, yung freedom na meron ka ngayon, tanggap mo na yon at masaya ka na dun. Clarify natin ng Five of Wands, King of Wands, and Death. Itong tao na to very passionate siya. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para makuha yung attention mo. And gusto niyang magsimula uli dito, baguhin yung mga nangyari, gawin yung makakaya niya. Even though ngayon nare-realize niya na nagkakaroon ng conflict dun sa situation, pero gagawin niya pa rin kung ano yung kaya niya. Alamin natin ang mensahe ng iyong gabay. Notice the signs. Yes, the signs you have been receiving are heaven sent. We drop feathers, coins, and other signs upon your path to remind you that you're loved and never alone. Ang mensahe ng iyong gabay na nandyan lang palagi ang gabay mo, ang Diyos. Pinagmamasdan ka. Tinitingnan nila kung kailan ka lalapit at hihingi ng tulong sa kanila. Kung nararamdaman mong sobrang down na down ka na, mahirap yung mga pinagdadaanan mo, nasasaktan ka, magdasal ka lang. Nandiyan lang palagi sila, naghihintay kung kailan mo sila kailangan. And sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, dahil sila lang yung tanging makakaintindi sa mga nararanasan mo ngayon. Huwag kang susuko at bibitaw sa kung ano man yung nangyayari ngayon sa buhay mo. Kahit paanong hirap yan, dilipas din yan. Ang problema ay problema. Palagi mong iisipin na tao ka, oo, nasasaktan ka. Pero pwede mo namang iiyak yan at pagising mo sa umaga, punasan ng luha at bumangon, magsimula uli. Ganun ang buhay eh. Kailangan mong maramdaman yung pain para mas lalo kang matuto at magkaroon ng motivation na yung problema hindi palaging kailangan na bigyan mo ng masyadong maraming time para pag-isipan, para ibigay yung puso mo palagi doon na masaktan ka. Pwede mo namang isang tabi muna yan
at gawin kung ano yung makakaya mo doon sa mga dumarating sa buhay mo. Pagtrabahuan para mas mapaunlad mo yung buhay mo. At kung kailan mo na kayang solusyonan yung problema, saka mo harapin. May mga bagay na nasasaktan ka, oo. Pwede mo naman yun na bigyan yung time yung sarili mo para makapagpahinga, makapag-isip. And then, kapag na-realize mo na ibigay naman kung ano yung magpapasaya sa sarili mo at harapin kung ano yung dumarating ngayon. Hindi pwedeng andun na yung mundo mo, dun sa pain na yon. Binitbit mo na at hindi mo na inisip kung ano yung nangyayari at dumarating ngayon sa buhay mo. Ang buhay minsan talagang nasa ilalim ka, pero hindi palaging nandun ka. Darating din yung panahon na nasa ibabaw ka. Kung ngayon nasasaktan ka, darating din yung panahon na may taong darating para sa'yo na mamahalin ka. Isipin mo lang palagi na yung pagmamahal, pwede mo namang makuha sa magulang mo, sa pamilya mo, at higit sa lahat, sa'yo. Kasi ikaw yung pinaka-importante eh. Sarili mo yan eh. Ikaw yung dapat na unang nagbibigay ng pagmamahal sa sarili mo. Bago dumating yung mga tao na magmamahal sa'yo. Para ma-attract mo yung pagmamahal, yung positibo, yung magaganda. Kung masaya ka, masaya din yung dumarating sa buhay mo. Basta isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos at nagmamahal sa'yo. At itong yung reading, Taurus, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.